Naku! Ang salitang iyon ay bumungad sa labi ni Isabel, isang daing ng pagkamangha na may kasamang bahid ng pagkagulat habang tinitingnan niya ang maliit, namumulang mukha na mahimbing na natutulog sa kanyang MGA bisig. Maya, ang kanyang munting anak, ang sinag ng araw sa umaga, ay tila sumasayaw sa namumulang pisngi ng paslit na ito, nagpapahiwatig ng isang bagong simula, isang kinabukasan na puno ng pagmamahal. Bahagyang ngumiti si Isabel, isang malumanay at ganap na ngiti. Sa sandaling ito, ang kanyang mundo ay perpekto. Siya lamang, ang kanyang asawang si Dante, at ang anghel na kanilang muling ipinanganak. Ngunit pagkatapos, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Dante, hindi dala ang masayang nangiti o ang nagmamahal na tingin na inaasahan niya. Ang kanyang mukha ay nakasimangot, ang kanyang malalalim na mata ay tila may dalang buong kalangitan ng kadiliman. Hindi siya lumapit sa kanya, hindi man lang tiningnan ang munting nilalang na nakahimlay sa kanyang MGA bisig. Sa halip, nakatayo lamang siya sa pintuan, tulad ng isang naliligaw na multo. Isabel, ang kanyang tinig ay malalim at malamig, nakakamanhid sa buto. Kailangan nating mag-usap. Nanigas ang puso ni Isabel. Isang malamig na pakiramdam ng pangamba ang nagsimulang kumalat. Pinalalayas ang init na kamakailan lamang ay bumabalot sa kwarto. Naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa hangin, isang hindi maipaliwanag na bigat. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas na tumatama sa kanyang dibdib, hindi dahil sa kaligayahan ng isang bagong ina, kundi dahil sa isang malabong takot. Tungkol saan, Dante? Hindi mo ba nakikitang abala ako? Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, sinisikap niyang panatilihin ang kaunting kalmado. Hinaplos niya si Maya, sinisikap na mahanap ang kaginhawaan sa init ng kanyang anak. Ngunit kahit ang init na yon ay tila hindi sapat upang paalisin ang lamig na nagmumula sa lalaking nakatayo doon. Malalim na huminga si Dante, ang kanyang MGA mata ay nakatitig sa kanya, walang pag-aalinlangan. Gusto kong makipag-divorce, Belle. Ang MGA salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Isabel. Ang mundo sa paligid niya ay tila huminto. Ang sinag ng araw sa umaga ay biglang naging matindi, nakakasilaw, na parang kinukutya ang malupit na katotohanan, nakakalabas lamang. Ano? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nawawalan ng lakas. Divorce? Ano ang sinasabi mo? Kakapanganak lang ni Maya. Tayo. Alam ko, putol ni Dante. Ang kanyang tinig ay hindi nagbabago. Pasensya na. Pero hindi ko na kaya. Ikaw at ang MGA pinaniniwalaan mo. Ang MGA lumang halaga na yan. Hindi na uso, Belle. Kailangan ko ng ibang buhay. Huminto siya. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. At nahanap ko na yon. Si Clarissa ay buntis. Ang buong mundo ni Isabel ay gumuho. Ang salitang Clarissa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Ang sekretarya niya. Ang pangalang iyon ay ngayon ay lumitaw ng malinaw. Parang isang peklat na hindi kailanman gagaling. Nagsimulang dumaloy ang MGA luha. Mainit, maalat, dumaloy sa kanyang pisngi. Bumabagsak sa mukha ng mahimbing na natutulog na si Maya. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak, na parang natatakot siya na ang mundo sa labas ay kukunin kahit ang munting nilalang na ito. Tiningnan niya si Dante, ang lalaking minahal niya, pinagkatiwalaan niya, ang ama ng kanyang anak. Ngayon, nakatayo siya doon, dayuhan at malupit. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan, lahat ng mega pangarap tungkol sa isang masayang pamilya, lahat ay isa lamang ilusyon. Dante, pakiusap. Pagmamakaawa niya, ang kanyang tinig ay barado sa lalamunan. Para kay Maya. Alam ko, ulit niya, ang kanyang tinig ay malamig piarin tulad ng yelo. Pero hindi ko kaya. Ang buhay ko ay walang lugar para sa MGA bagay na hindi na uso. Tumalikod si Dante at umalis.
Iniwan si Isabel sa silid na puno ng sikat ng araw, ngunit naliligo sa kadiliman ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa. Tanging ang hikbi ng kanyang pag-iyak at ang pantay na paghinga ng munting Maya na mahimbing na natutulog sa yakap ng kanyang ina ang natira. Walang kamalay-malay na ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Napayuko si Isabel, patuloy na tumutulo ang kanyang MG aluha. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na parang iyon na lamang ang natitira sa kanya sa buong mundo. Anak, bulong niya, ang kanyang tinig ay nawala sa paghikbi. Patawad. Patawad sa lahat. Naramdaman niyang nabigo siya. Nabigo sa pagpapanatili ng pamilya, nabigo sa paghawak sa asawang minahal niya, at ngayon, marahil ay nabigo siya kahit sa pagprotekta sa kapayapaan ng kanyang sariling anak. Ang pakiramdam ng kawalan at kawalan ng kakayahan ay bumalot sa kanya. Itinapon siya sa isang walang katapusang hukay ng sakit. Lalong lumalaki ang apartment at tila mas nagiging walang laman simula nang umalis si Dante. Bawat sulok, bawat gamit ay nagpapaalala sa kanya ng lalaking yon, ng MJ na basag na pangako. Nakaupo si Isabel na parang nakakulong sa sofa, mahigpit na yakap ang natutulog na si Maya, ngunit ang kanyang isipan ay lubos na nawawala. Ang kanyang MJ ang mata ay walang buhay na nakatanaw sa labas ng bintana, kung saan ang MJ kulay abong ulap ay marahang gumagapang, refleksyon ng kanyang masamang pakiramdam. Ang MJ ay salita ni Dante, ang MJ paratang tungkol sa pagiging luma, tungkol sa hindi na siya angkop sa bagong buhay nito, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang masakit na awitin. Nararamdaman niyang napakahina niya, napakawalang silbi. Paano niya haharapin ang lahat pagkatapos ng pagkabigla na ito? Paano niya palalakihin si Maya ng mag-isa? Ang lubos na kawalan ng pag-asa ay nagsimulang bumalot sa kanya, mabigat na parang ang mismong hangin sa paligid. Nararamdaman niyang unti-unti siyang lumulubog sa isang walang katapusang balon ng kalungkutan at takot. Hindi na niya nakikilala ang sarili niya. Ang malakas at independiyenteng arkitekto na kilala niya ay tila nawala na. Napalitan ng isang marupok at madaling masirang babae na umiyak lamang at niyayakap ang sakit. Sa gitna ng kanyang matinding kawalan ng pag-asa, napadako ang kanyang tingin sa isang sulok ng kwarto kung saan naroon ang isang lumang kahon na iniwan ng kanyang ina, si Elena Reyes. Ang kahon na yon ay tahimik na naroon sa loob ng maraming taon, naglalaman ng MJ alaala mula sa nakaraang panahon. MJ bakas ng isang babaeng labis niyang minamahal at hinahangaan. Biglang nagkaroon ng ideya sa isipan ni Isabel. Marahil, kahit maliit na posibilidad lamang, ang kanyang ina, na palaging matatag at matalino, ay maaaring magbigay sa kanya ng payo, ng kaunting lakas upang malampasan ang mahirap na yugtong ito. Nanginginig siyang tumayo, lumapit sa kahon. Ang alikabok ng panahon ay bumabalot sa manipis na patong sa ibabaw ng kupas na kahoy. Nang dumampi ang kanyang MGA daliri dito, isang kakaibang init ang kumalat. Maingat niyang binuksan ng takip. Sa loob ay may MGA lumang litrato, MGA liham na naninilaw at ilang maliliit na alahas. Ngunit ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon ay isang makapal na sobre, nakatali ng isang kupas na bughaw na sati na laso. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang pamilyar at malumanay na sulat kamay ng kanyang ina. Para sa aking minamahal na anak, Isabel. Mas mabilis na tumibok ang kanyang puso. Maingat niyang kinuha ang liham, naramdaman ang bawat tupi, bawat letra, na parang isang hindi nakikitang koneksyon sa kanyang namayapang ina. Sinimulan niyang basahin. Mahal kong anak Elena, ang tono ng sulat kamay ng kanyang ina ay bumalik sa kanyang isipan, mainit at puno ng pagmamahal, na parang siya ay nakaupo sa tabi niya ngayon. Alam kong dumadaan ka sa MGA, mahihirap na sandali. Minsan, ang buhay ay naghahagis sa
Atin ng MGA malupit na pagsubok. MGA bigla ang bagyo na maaaring sumira sa lahat ng ating mahal. Ngunit gusto kong malaman mo na, kahit sa MGA pinakamadilim na sandali, dala mo PA rin ang isang pambihirang lakas sa loob mo. Iyan ang lakas ng pagpupunyagi, lakas ng pakikipagkapwa-tao, at higit sa lahat, ang lakas ng pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmumula mismo sa iyong puso. Mahigpit na hinawakan ni Isabel ang liham. Ang kanyang MGA luha ay nagsimulang dumaloy. Ang MGA salitang ito, tila tumatama sila sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Huwag na huwag mong hayaang may magpataob sa iyong halaga, Belle. Ang MGA ginagawa mo, ang MGA pinaniniwalaan mo, ang pagpapanatili mo sa magagandang halaga mula sa nakaraan. Hindi yan luma. Iyan ay mana. Iyan ang iyong pagkakakilanlan. At mas mahalaga pa iyan kaysa sa anumang material na bagay sa mundo. Nagpatuloy ang kanyang ina sa pagsusulat tungkol sa kanyang MGA karanasan, tungkol sa MGA paghihirap na kanyang naranasan sa kanyang karera at buhay. Ngunit palaging pinananatili ang paniniwala sa sarili. Binanggit niya ang isang mana ng pag-ibig na kanyang masusing inalagaan, hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa pakikitungo sa kapwa. Ito ay isang mana na umaasa si Isabel na kanyang ipagpapatuloy. Tandaan mo, hindi ka kailanman nag-iisa. Kahit na wala na ako sa tabi mo, ang pagmamahal ko ay palaging sumasa iyo. At hanapin mo ang MGA tunay na kaibigan. Ang MGA mananatili sa iyo anuman ang mangyari. Sila ang magiging gabay mo kapag naliligaw ka. Sa wakas, nagpaalala ang kanyang ina. Maging matatag ka, anak ko. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim. Hanapin mo ang iyong sariling apoy at hayaan mong liwanagan nito ang iyong landas. Mahal kita. Iniwan ni Isabel ang liham. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong damdamin, kalungkutan, dahil sa pagkawala ng kanyang ina, ngunit pati na rin ang isang mainit na kumikislap na pag-asa na unti-unting nagliliyab. Ang MGA salita ng kanyang ina ay hindi lamang isang paghikayat, kundi isang paalala rin ng kanyang tunay na pagkatao, ng nakatagong lakas na kanyang nakalimutan. Tiningnan niya si Maya na mahimbing na natutulog at sa unang pagkakataon mula nang umalis si Dante, naramdaman niya ang isang malakas na pagnanais na bumangon na maging matatag para sa kanyang anak, para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Isang pamilyar na tunog, ngunit ngayon ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam. May naghihintay sa labas. Maaaring iyon ang ina na tinutukoy sa kanyang sinasabi. Malalim na huminga si Isabel, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang tinig. Tumayo siya, pinatag ang nagusot niyang damit pantulog at naglakad patungo sa pinto. Isang bagong determinasyon na nabubuo sa kanyang MGA mata. Ang tunog ng doorbell ay naririnig PA rin sa isipan ni Isabel. Nang buksan niya ang pinto, lumitaw ang mukha ni Sophie, dala ang isang malamig na hangin at isang mainit na ngiti. Si Sophie Garcia, ang kanyang kaibigan mula PA noong kolehiyo, ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, hindi lamang bilang isang mahusay na abogado, kundi bilang isang kapatid at pinakamatalik na kaibigan. Sanay na si Isabel sa biglaang pagdating ni Sophie na palaging nasa tamang oras. Mula nang mangyari ang lahat kay Dante, si Sophie ang una niyang nilapitan at ang unang dumating para sa kanya. Belle! Agad na niyakap ni Sophie si Isabel. Mahigpit na halos mahirapan siyang huminga. Ngunit iyon ay isang yakap ng aliw, nang walang kondisyong pagmamahal. Oh, Belle, sorry kung hindi ako nakarating agad, sabi ni Sophie. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Pero ginawa ko ang lahat para makarating ako kaagad. Isinandal ni Isabel ang kanyang ulo sa balikat ni Sophie. Naramdaman ang katatagan at seguridad. Muling nag-ipon ang luha sa kanyang MGA mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa pagkaantig ng puso
nang mapagtantong mayroon PA rin siyang MGA, mahal sa buhay, sa kanyang tabi. Sophie, bulong niya, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Bumitaw si Sophie ng bahagya, ang kanyang matalas na MGA mata ng isang abogado, ngunit nagliliwanag sa init ng isang kaibigan, sinusuri ang kalagayan ni Isabel. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Para kay Maya. Malalampasan natin ito ng magkasama. Tumingin si Sophie sa paligid ng apartment pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Isabel. Nasuri ko na ang ilang MGA dokumento tungkol sa posibleng diborsyo na isasampa ni Dante. Kailangan nating maghanda. Habang pinag-uusapan ni Sophie ang MGA legal na plano, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa pintuan. Si Marco Santos, ang kanyang matalik na kaibigan mula PA noong bata PA sila, na may daladalang supot ng mainit na pagkain, ay nagbigay ng isang matamis at mabait na ngiti. Si Marco, sa kanyang optimismo at init, ay palaging alam kung paano magpapasaya kay Isabel kahit nasa pinakamalalang MGA situation. Hoy, Emagia, best. Masiglang tawag ni Marco, sinusubukang alisin ang mabigat na kapaligiran. Nagdala ako ng tanghalian. Narinig ko may bagong panganak at mayroon ding dumadaan sa matinding unos. Kailangan ninyong magpalakas, di ba? Inilapag niya ang supot ng pagkain sa mesa. Ang masarap na amoy ng inihaw na manok at kanin ay kumalat sa buong silid. Nakaramdam ng kaunting kapanatagan si Isabel. Ang presensya ni na Sophie at Marco, dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, bukod kay Maya, ay nagparamdam sa kanya na unti-unti niyang nababawi ang MJ na walang piraso ng kanyang buhay. Marco, palagi kang nasa tamang oras. Nakangiti ni Isabel. Ito ang unang nangiti niya sa loob ng maraming araw. Trabaho ng best friend yan, kumindat si Marco. At gusto ko rin kasing makita ang pamangkin kong si Maya. Nang ibigay ni Sophie ang sanggol na si Maya, tumingin dito si Marco na may pagmamahal. Aba, ang ganda naman nito. Kamukhang-kamukha ng nanay niya. Sabi niya ng biro. Sinusubukang gawing mas magaan ang sitwasyon. Habang kumakain, biglang tumigil si Sophie. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Bel, may bagong impormasyon akong natanggap. Tumingin siya sa kanyang telepono. May mahalagang proyekto sa Intramuros tungkol sa lumang San Sebastian Church. Naghahanap sila ng arkitekto na dalubhasa sa pagpapanatili ng MGA Lumang Gusali. At ang namamahala sa proyektong ito ay ang pamilya Sarmiento. Biglang napatayo si Isabel. San Sebastian Church. Ito ay isa sa MGA pinakamatanda at pinakamakasaysayang gusali sa Maynila. Isang lugar kung saan palagi niyang pinangarap na makapagtrabaho at mapangalagaan. Ngunit ang pamilya Sarmiento, alam niyang sila ay kilalang MGA property developer na madalas ay naghahanap ng paraan para gawing moderno o kahit nagibain ang MGA lumang istruktura para sa MGA bagong proyekto na magdudulot ng mas malaking kita. Pamilya Sarmiento. Paulit-ulit na sinabi ni Isabel, isang pakiramdam ng pagkabalisa na may kasamang kuryosidad ang umusbong. Oo, kumpirma ni Sophie. Sa tingin ko, ito ay maaaring maging magandang pagkakataon para sa iyo, Belle, upang patunayan ang iyong kakayahan, upang gawin ang iyong minamahal, at marahil, upang makalimutan mo ang MGA hindi magagandang bagay. Tumingin si Isabel sa labas ng bintana, kung saan ang sinag ng araw sa umaga ay mas naging maliwanag na ngayon. Ang MGA salita ng kanyang ina tungkol sa paghahanap ng sariling apoy, tungkol sa hindi pagiging nag-iisa, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang proyektong ito, kahit na puno ng MGA hamon, ay tila isang paanyaya, isang pagkakataon para mahanap niya muli ang kanyang sarili, upang patunayan muli ang halaga na sinubukan ni Dante na sirain. Titingnan ko ito, sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay nagkaroon na muli ng kaunting determinasyon. Salamat, Sophie.
Salamat sa inyong dalawa. Ngumiti si Sophie, isang ngiti ng pagmamalaki. Tumango rin si Marco bilang pagsang-ayon. Ang tatlo ay tumingin kay Maya, ang munting bata na siyang pinakamalaking motibasyon ni Isabel. Kahit na ang landas sa hinaharap ay puno ng MGA paghihirap at MGA pagsubok, ngunit sa tulong ng kanyang MGA matatalik na kaibigan at sa MGA turo ng kanyang ina, naramdaman ni Isabel na handa na siyang humakbang ng unang MGA hakbang. Habang naghahanda si Sophie na umalis, napaisip siya tungkol sa isang bagay. Belle, sa pamamagitan ng paraan, nagpadala na si Dante ng opisyal na abiso tungkol sa paghahati ng MGA ari-arian at tila nais niyang magmungkahi ng kasunduan tungkol sa kustodya ni Maya. Ang balitang ito ay parang isang basong malamig na tubig na ibinuhos kay Isabel. Nagpapaalala sa kanya ng MGA na lalapit na legal na labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lubos na nawalan ng pag-asa. Tiningnan niya si Sophie, isang determinadong tingin. Hayaan na lang natin siyang gawin ang gusto niya, sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay kakaibang kalmado. Haharapin natin iyan, magkasama. Ang alok para sa proyekto ng San Sebastian Church ay dumating tulad ng isang hindi inaasahang sinag ng araw sa gitna ng makulimlim na kalangitan ng buhay ni Isabel. Matapos ang MGA araw na puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ang pagkakataong ito ay tila isang pagkakataon para muling huminga, para muling maramdaman na siya ay buhay at may kakayahan, PA rin. Ang alaala ng MGA salita ng kanyang ina, ang kanyang MGA kaibigan na si Sophie at Marco, at lalo na ang kanyang anak na si Maya, ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang hamon. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya at marahil, kahit papaano, kay Dante, na ang kanyang MJ pinaniniwalaan ay hindi kailanman magiging luma. Handa na ako, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang MJ litrato ng lumang simbahan, ang MJ arkong gawa sa bato, ang MJ detalye ng istruktura na nagpapakita ng siglo ng kasaysayan. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement at sa isang uri ng galit na nagiging inspirasyon. Ang galit na ito ang magiging gasolina niya sa laban na kanyang haharapin. Nagsimula si Isabel sa kanyang pananaliksik. Binuklat niya ang MGA lumang libro, MJ Historical Records at MJ Arkitekto ng simbahan na MGA Disenyo. Ang bawat piraso ng impormasyon ay nagpapalakas sa kanyang paniniwala na ang lugar na ito ay dapat pangalagaan at buhayin, hindi basta-basta itapon para sa modernong pag-unlad. Ang unang pagpupulong kasama ang kinatawan ng pamilya Sarmiento ay ginanap sa isang marangyang conference room. Si Don Ricardo Sarmiento, isang lalaking may tindig na puno ng awtoridad at ang tingin na tila nakikita niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lente ng pera, ang sumalubong sa kanya. Miss Reyes, bati ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay magalang ngunit may kasamang lamig. Malaki ang aming pag-asa sa inyong kakayahan, ngunit kailangan nating maging malinaw sa simula PA lamang. Ang proyektong ito ay kailangang maging profitable. Kailangan nating i-maximize ang potensyal ng lugar na ito. Isang pagtatanghal ang inilatag ni Don Ricardo, isang modernong commercial complex na may kasamang MJ Boutique Hotel at Restaurants na itinayo sa espasyo ng lumang simbahan. Ang MJ Structural Integrity ng San Sebastian ay tila isang maliit na balakid lamang sa kanyang malaking plano. Nakahinga ng malalim si Isabel, pinipigilan ang kanyang sarili na sumagot ng padalos-dalos. Ito ang inaasahan niya. Don Ricardo, simula niya, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag. Nauunawaan ko ang pangangailangan para sa profitability, ngunit ang San Sebastian Church ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang buhay na saksi ng ating kasaysayan, ng ating kultura. Ang pag-alis sa kanyang orihinal na anyo ay pag-alis din sa isang bahagi
ng ating pagkakakilanlan. Ipinaliwanag niya ang kanyang proposal, isang restoration project na magpapanatili sa architectural integrity ng simbahan habang nagdaragdag ng MGA modernong pasilidad na hindi makakasira sa kanyang historikal na halaga. Ang kanyang layunin ay gawin itong isang cultural heritage site na magiging atraksyon para sa MGA turista at MGA mahilig sa kasaysayan na magbibigay din ng trabaho at magpapalakas sa ekonomiya ng lugar. Natawa ng bahagya si Don Ricardo. Miss Reyes, maganda ang inyong pananaw, ngunit kailangan nating maging praktikal. Ang ganitong MGA proyekto ng konserbasyon ay madalas na mabagal at magastos. Ang plano namin ay mas mabilis, mas garantisadong kita. Sa gitna ng kanilang pagpupulong, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Isang mas bata at elegante na babae ang pumasok. Ang kanyang tindig ay puno ng pagkapormal, ngunit may kasamang kakaibang sigla. Paumanhin sa pagkaantala. Lolo Ricardo. Sabi ng babae, ang kanyang tinig ay malinaw at may awtoridad. Pagkatapos ay napansin niya si Isabel. Miss Reyes, hindi ko alam na narito ka pala. Ako si Elena Sarmiento. Napatingin si Isabel kay Elena na tila may pagkilala sa kanyang MGA mata, ngunit mas malakas ang pagtataka. Elena Sarmiento. Ang apo ni Don Ricardo. Ano ang gagawin niya rito? Elena, bati ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago nang marinig ang pangalan ng kanyang apo. Nakikipag-usap ako kay Miss Reyes tungkol sa San Sebastian Project. Ngumiti si Elena kay Isabel. Narinig ko ang tungkol sa inyong proposal, Miss Reyes, at sa tingin ko, ito ang tamang direksyon na dapat nating tahakin para sa simbahan. Nabigla si Isabel. Hindi niya inaasahan ang suportang ito, lalo na mula sa miyembro ng pamilya na siyang may kontrol sa proyekto. Ngunit si Don Ricardo ay tila hindi natuwa. Elena, alam mo na ang posisyon ko dito. Hindi natin maaaring sayangin ang pagkakataong ito para sa isang proyekto na hindi sigurado ang balik. Lolo, sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay may diin na ngayon. Ang San Sebastian ay hindi lamang tungkol sa balik. Ito ay tungkol sa ating kasaysayan, sa ating pagkakakilanlan. Hindi natin maaaring basta na lamang itong burahin. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Don Ricardo at Elena. Si Isabel ay tahimik na nanonood, na pagtatanto na ang kanyang laban para sa San Sebastian ay hindi lamang tungkol sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa isang panloob na hidwaan sa loob ng pamilya Sarmiento. Ang kanyang pananaw ay unti-unting nagbabago. Ang laban ay magiging mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Miss Reyes, sabi ni Elena kay Isabel, matapos ang pagpupulong habang naglalakad sila palabas. Mananatili akong makikipag-usap kay Lolo. Ngunit kailangan din natin ng mas matibay na ebidensya at suporta. Kung mayroon kang anumang makakatulong para patunayan ang kahalagahan ng simbahan, ipaalam mo sa akin. Napakagatlabi si Isabel. Ang pagkakaroon ng isang kakampi sa loob ng sariling pamilya ng MGA kalaban ay isang malaking tulong. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Si Don Ricardo ay isang malakas na kalaban at ang kanyang plano ay tila mas may bigat sa MGA tuntunin ng pananalapi. Ang kanyang sariling kaso, laban kay Dante, ay naghihintay PA rin at ang presyon na kanyang nararamdaman ay lalong lumalaki. Salamat, Miss Sarmiento, sagot ni Isabel. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang San Sebastian. Nang makauwi si Isabel sa kanyang apartment, agad siyang tinawagan ni Sophie. Belle, may nalaman ako tungkol kay Dante at sa kanyang MGA transaction. May MGA nakakapagpabagabag na detalye na lumalabas. Ang MGA salita ni Sophie ay nagpapaalala kay Isabel na ang kanyang personal na laban ay kasabay na rin ng kanyang profesional na pakikipaglaban. Ang San Sebastian ay isang hamon, ngunit ang katotohanan tungkol kay Dante at Clarissa
ay tila isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Ang kanyang buhay ay naging isang komplikadong tapestry ng MGA na katagong lihim, MGA na basag na pangarap, at MGA bagong simula na puno ng panganib. Katatapos lamang ng tawag ni Isabel kay Elena Sarmiento na nagbigay ng karagdagang mahahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng pamilya Sarmiento at ang kanilang koneksyon sa San Sebastian Church. Gayunpaman, ang pinaka-nag-aalala kay Isabel ay ang MGA sinabi ni Sophie, ang MGA kahina-hinalang detalye sa MGA transaksyon ni Dante. Bagamat nakatuon siya sa proyekto ng San Sebastian, ang multo ng pagtataksil at ang MIA, hindi na sagot na tanong tungkol kay Dante ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Alam niyang hindi niya ito maaaring baliwalain. Ang kaligtasan at kinabukasan ni Maya ay nakasalalay sa kanyang pagharap sa lahat ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Belle, maayos ka lang ba? Ang tinig ni Sophie ay narinig mula sa kabilang linya. Ibinabalik si Isabel sa kasalukuyan. Alam kong abala ka sa San Sebastian Project, pero may gusto akong sabihin sa iyo agad. Malalim na huminga si Isabel. Ayos lang ako, Sophie. Ano yon? Tungkol ba kay Dante? Oo, sagot ni Sophie. Ang kanyang tinig ay puno ng kabigatan. Ginugol ko ang buong araw kahapon sa pagtingin sa MGA financial records ng Dante Sandoval Holdings. May ilang MGA transaksyon kamakailan. Kakaiba ang MGA iyon. Mukhang naglilipat siya ng malaking halaga ng pera sa ibang bansa. At may MGA hindi malinaw na pamumuhunan sa ilang MGA shell companies. Nanigas ang puso ni Isabel. Pera? Shell companies? Ang MGA terminong ito ay tila hindi tumutugma sa imahe ng isang matagumpay na property developer na kilala niya. Ngunit naaalala niya ang sinabi ng kanyang ina, huwag na huwag mong hayaang may magpataob sa iyong halaga. Marahil, hindi rin dapat niyang pagdudahan ang kanyang sariling kutob tungkol kay Dante. Nagpatuloy si Sophie, ang kanyang tinig ay lalong naging nagmamadali. At ang mas nakakabahala PA Bell ay si Clarissa. Nag-imbestiga ako tungkol sa kanya. Hindi lang siya ordinaryong sekretarya. May background siya sa finance at mukhang malalim ang koneksyon niya sa ilang MGA kumpanyang pinag-iinvestan ni Dante. Anong ibig mong sabihin, Sophie? Tanong ni Isabel, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang ibig mong sabihin ay hindi lang sila magkasintahan? Iyon ang sinusubukan kong malaman, sagot ni Sophie. Ngunit lahat ng senyales ay nagpapakita ng mas malalim na koneksyon marahil sa negosyo. Sinubukan kong subaybayan ang ilang MGA pagpupulong ni Dante at Clarissa. Madalas silang nagkikita sa MGA pribadong lugar, nagpapalitan ng MGA dokumento. Hindi ito mukhang ordinaryong date. Naalala ni Isabel ang paraan ng pagsasalita ni Dante tungkol kay Clarissa, ang paraan ng pagmamaliit niya kay Isabel at sa MGA halaga na kinakatawan niya. Baka lahat ba ng yon ay isang palabas lamang upang itago ang isang mas malaking plano. Isang plano kung saan siya at si Maya ang maaaring maging biktima. Sa tingin mo ba may ginagawa silang ilegal? Tanong ni Isabel, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ako 100% sigurado sa ngayon, pag-amin ni Sophie. Ngunit may MGA indication ng money laundering o marahil isang uri ng financial fraud. At ang pinakanakakabahala ay, isa sa MGA kumpanyang pinapasok ni Dante ay may kinalaman sa pagbili ng MGA lupain na may historical na halaga, kasama na ang lugar malapit sa San Sebastian. Napapikit si Isabel, tila umiikot ang kanyang ulo. Lahat ay nagsisimulang magkakatugma, ngunit sa pinakamasamang posibleng paraan na maiisip. Hindi lamang si Dante nagtaksil sa kanya sa emosyonal na paraan, ngunit maaari rin niyang ginagamit ang proyekto ng San Sebastian upang itago ang kanyang MGA illegal na gawain. At si Clarissa, ang babaeng pinili niyang ipalit sa kanya, ay siya PA palang kasabwat sa ganitong masamang plano.
Sophie, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay naging mas matatag na ngayon. Kailangan mong gawin ang isang bagay. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Humanap ka ng konkretong ebidensya. Hindi ko maaaring hayaan na magpatuloy ito, hindi lang para sa akin, kundi para kay Maya. Naiintindihan ko, Belle, sagot ni Sophie. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ngunit mag-ingat ka rin. Kung malaman ni Dante na iniimbestigahan natin siya, gagawin niya ang lahat. Bago tuluyang ibaba ang telepono, biglang nagsalita si Sophie. May isa PA. Nakita ko ang isang internal memo mula sa kumpanya ni Dante. Nakasaad doon ang tungkol sa isang planong asset restructuring na may kinalaman sa pagbebenta ng MGA historical na gusali na sinasabing hindi na ginagamit. Belle, pakiramdam ko, may kinalaman ito ng direkta sa San Sebastian project mo. Natahimik si Isabel. Pagbebenta ng MGA historical na gusali? Asset restructuring? Baka ang San Sebastian Church ang puntirya ni Dante? Ang ideyang yon ay nagpatindig ng balahibo sa kanya. Ang kanyang laban para sa pagpapanatili ng pamana ay tila mas mapanganib ngayon kaysa sa kanyang inaasahan. Ang MGA salita ni Sophie tungkol sa MGA posibleng iligal na gawain ni Dante at ang koneksyon nito kay Clarissa ay patuloy na bumabagabag kay Isabel. Hindi niya makalimutan ang pakiramdam ng pagtataksil, ngunit ang ideya na ang lahat ay maaaring isang malaking plano para sa panlilinlang ay mas masakit, PA. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Dante, hindi para makiusap o magmakaawa, kundi para sa MGA sagot. Ang kanyang determinasyon ay lumakas, pinatitibay ng kanyang pagmamahal kay Maya, at ang kanyang tungkulin na protektahan ang kanyang anak. Nakarating si Isabel sa opisina ni Dante. Ang kanyang puso ay nagwawala sa dibdib niya. Alam niyang ito ang magiging pinakamahirap na pag-uusap sa lahat. Ngunit sa bawat hakbang palapit sa silid ni Dante, mas lalo siyang lumalakas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa ospital ilang linggo na ang nakalilipas. Siya na ngayon si Isabel Reyes, isang ina at isang arkitekto na handang ipaglaban ang kanyang nararapat. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Naroon si Dante, nakaupo sa kanyang malaking mesa, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Clarissa, at hindi sila nag-uusap tungkol sa MGA papeles o proyekto. Nagtatawanan sila, at ang paraan ng pagtingin ni Dante kay Clarissa, puno ng pagmamahal at paghanga, ay nagpatunay sa lahat ng kinatatakutan ni Isabel. Dante, malamig na sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay puno ng pagpipigil sa sarili. Natigilan sina Dante at Clarissa. Ang nangiti sa kanilang MGA labi ay biglang nawala. Napalitan ng pagkagulat at pag-aalala. Belle, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dante, halatang nagulat. Nandito ako para sa MGA, sagot Dante. Sabi ni Isabel, ang kanyang MGA mata ay nakatuon kay Dante, ngunit may bahid ng pagtingin kay Clarissa. MGA, sagot na hindi mo ibinigay sa akin noon. Ngumiti ng mapait si Clarissa. Mukhang mas nauuna ka PA sa amin, Miss Reyes. Isang hindi magandang pakiramdam ang gumapang sa likod ng ulo ni Isabel. Ang tono ni Clarissa, ang kanyang kawalan ng paggalang, ay nagpapahiwatig ng higit PA sa simpleng pagiging babae ni Dante. Sinabi mo sa akin, Dante, patuloy ni Isabel, hindi pinapansin si Clarissa, na si Clarissa ay kasama mo lang dahil sa trabaho, na wala ng iba PA. Tumawa ng mahina si Dante, isang tawa na walang anumang katuwaan. Belle, hindi mo ba naiintindihan? Tapos na tayo, at si Clarissa, siya ang kasama ko ngayon. Kasama mo sa negosyo, Dante? Biglang sabi ni Clarissa na tila may plano siyang sabihin ng lahat. Oo nga naman. Kailangan mong sabihin yon kay Isabel para hindi niya malaman ang totoong plano natin. Ang plano na pagsasamantalahan
ang San Sebastian Church para sa ating asset restructuring. Tama ba? Napuno ng takot ang MGA mata ni Isabel. Narinig niya ang MGA salitang yon mula kay Sophie. Ano ang sinasabi mo, Clarissa? Nagsimulang magpanik si Dante. Clarissa, huwag mong sabihin iyan. Ngunit tila wala nang pakialam si Clarissa. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mahinahon patungo sa pagiging mapanukso at mapagmataas. Bakit, Dante? Natatakot ka bang malaman niya ang lahat? Ang lahat ng pera na nakuha natin mula sa MGA panlilin lang na yon? Ang planong balak natin? Ang paggamit kay Belle para makuha ang San Sebastian? Pagkatapos ay ibenta na lang ito para sa mas malaking kita. Si Isabel ay nakatayo roon, hindi makapaniwala. Ang kanyang mundo ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ang dating. Ang kanyang pangamba ay naging katotohanan. Hindi lamang siya niloko ni Dante sa kanyang pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang propesyon at sa kanyang hinaharap. Kaya pala, bulong ni Isabel, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at sakit. Kaya pala pinilit mo akong kunin ang proyekto ng San Sebastian, hindi para suportahan ako, kundi para gamitin ako. Belle, hindi ganoon yun. Pagsisimula ni Dante, ngunit naputol siya ni Isabel. Huwag mo na akong lokohin, Dante. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang MGA luha ay nagsimulang tumulo, hindi na ng kalungkutan, kundi ng purong galit. Hindi lang ang puso ko ang sinira mo, kundi pati ang tiwala ko sa iyo. Ang tiwala ko sa MGA tao. Naramdaman niya ang pagkahilo, ang kanyang MGA binti ay tila hindi na makakaya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawasak sa harap mismo ng kanyang MGA mata. Ang kanyang pagkawala ng lahat ay mas malala PA kaysa sa inaasahan niya. Habang nakatayo siya roon, nababalot ng sakit at pagtataksil, narinig niya ang pagtawag ni Dante kay Clarissa na parang wala lang ang nangyari. Ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa MGA susunod na hakbang sa kanilang plano na tila hindi nila nakikita ang babaeng nadudurog sa kanilang harapan. Dahan-dahang tumalikod si Isabel, lumabas ng opisina ni Dante na tila isang multo. Ang MGA salita ni Sophie ay bumalik sa kanyang isipan. Kung malaman ni Dante na iniimbestigahan natin siya, gagawin niya ang lahat. Ngayon, alam na niya ang kanyang ginagawa, at ang kanyang ginagawa ay mas malala PA sa kanyang inakala. Nang makarating siya sa labas, sa gitna ng magulong trapiko ng Maynila, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Ito ay si Sophie. Belle? Ano na? May nahanap ako. Ngunit hindi na makapagsalita si Isabel. Ang lahat ng kanyang lakas ay naubos na. Ang katotohanan na kanyang natuklasan ay napakabigat, napakasakit. Naramdaman niya ang kanyang sarili na parang bumibigay, bumabagsak sa kawalan. Ang MJ sumunod na araw ay naging isang maputik na laban para kay Isabel. Ang MJ alaala ng kanyang pagharap kay Dante at Clarissa ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Bawat salita, bawat ekspresyon ay parang MJ sinulid na humihigpit sa kanyang puso. Ang kanyang trabaho sa San Sebastian Church ay tila isang malayo ng pangarap, isang bagay na hindi na niya kayang ipaglaban. Ang lahat ng kanyang lakas ay naubos na, naiwan lamang ang isang walang laman na sisidlan ng sakit at pagtataksil. Nakaupo siya sa sahig ng sala, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang MGA mata ay walang buhay, nakatanaw sa isang punto sa kawalan. Si Maya ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna, ngunit kahit ang presensya ng kanyang anak ay hindi sapat upang maibsan ang lalim ng kanyang pagkabigo. Ang mundo niya, na minsang puno ng kulay at pag-asa, ay ngayon ay naging isang malawak na disyerto ng kadiliman at kalungkutan.
Naramdaman niya ang pagtawag ni Sophie sa telepono, ngunit hindi niya ito nasagot. Wala siyang lakas. Wala siyang gustong marinig. Ang anumang payo o pag-asa na maibibigay ni Sophie ay tila walang saysay laban sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Si Dante, hindi lamang siya niloko sa pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang propesyon. Ang kanyang MG Aplano ay isang malaking panloloko at si Clarissa ang kanyang kasabwat ay ang simple ng kanyang kademonyohan. Biglang may kumatok sa pinto, malakas at mapipilit. Napabuntong hininga si Isabel. Sino PA ba ang maaaring dumating ngayon? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang MGA tuhod ay tila nanghihina. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Sophie. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sa tabi ni Sophie ay isang lalaking nakasuot ng formal na damit. Isang abogado. "Belle," sabi ni Sophie, ang kanyang tinig ay nababagabag. "Kailangan nating mag-usap. Kailangan mong malaman ito." Pumasok si Sophie, kasama ang abogado. Ito si Attorney David Garcia, isang kaibigan na tumulong sa akin. "Belle, nakatanggap tayo ng legal na dokumento mula kay Dante." Binigay ni Attorney Garcia ang isang makapal na sobre kay Isabel. Habang binubuklat niya ito, naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Ito ay isang petition para sa child custody at may kasama rin itong dokumento na nag-a-announce ng pag-freeze sa kanyang MJ bank accounts at assets. Ano? Ano ito? Bulong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Sinusubukan ni Dante na kunin ang kustodya ni Maya. Paliwanag ni Sophie, ang kanyang tinig ay puno ng galit. At dahil sa MGA allegation, tungkol sa iyong mental instability, dahil sa stress na dala ng diborsyo at ng pagkawala mo sa trabaho, gusto niyang ma-isolate ka. Bukod PA riyan, gusto niyang masecure ang lahat ng MGA ari-arian na itinuturing niyang kanya. Naramdaman ni Isabel ang pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi lamang ang kanyang pag-ibig ang nawala, kundi pati ang kanyang propesyon at ngayon, ang kanyang anak. Ang babaeng dating malakas at determinado ay tila nawala na. Napalitan ng isang taong walang kakayahang lumaban. Napaluhod si Isabel. Ang MGA dokumento ay nalaglag mula sa kanyang MGA kamay. Ang kanyang MGA luha ay bumuhos ng walang tigil. Wala na siyang natitira. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pamilya, ang kanyang karera, ang kanyang anak. Lahat ay tila inaagaw sa kanya. Ang sakit ay napakatindi, napakalubha. Napakiramdam niya ay hindi na siya makahihinga PA. Hindi ko kaya. Ang MGA salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na parang huling hininga. Napatingin siya sa kuna ni Maya, ang kanyang munting anghel, na natutulog ng mahimbing, na walang kamalay-malay sa kaguluhan ng mundo ng kanyang ina. Ang ideya na mawala si Maya sa kanya ay higit PA sa anumang sakit na kanyang naranasan. Inabot niya ang isang lumang litrato mula sa mesa, isang larawan niya, ni Dante at ni Maya noong masaya PA sila. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa larawan, ang kanyang nangiti, ang kanyang pagmamahal. Sino ang babaeng yun? Nasaan na siya ngayon? Pakiramdam niya ay isang estranghero na siya sa kanyang sariling buhay. Bakit? Bakit ito nangyayari sa akin? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Sa pagitan ng kanyang paghikbi, nakita niya ang pag-aalala sa MG ang mata ni Sophie at Attorney Garcia. Ngunit pakiramdam niya ay wala silang magagawa. Wala siyang lakas na lumaban. Wala siyang pag-asa. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho, na iwan lamang ang MGA guho ng kanyang dating buhay. Hawak ang larawan ng kanyang dating masayang pamilya. Napatingin si Isabel sa refleksyon niya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay isang anino lamang ng kanyang dating sarili. Payat, maputla, na may MJ matang puno ng kawalan ng pag-asa. Naisip niya kung mayroon PA bang silbi ang patuloy na lumaban.
Naisip niya kung ang pagbibigay na lamang ba ang pinakamadaling paraan. Ngunit pagkatapos, ang imahe ni Maya ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang munting mukha, ang kanyang MGA ngiti, ang kanyang ina, si Elena, na nagsabing, "Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim. Hanapin mo ang iyong sariling apoy." Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang napakainang alab ng pag-asa ang sumilay sa kanya. Hindi PA ito sapat upang magbigay ng lakas, ngunit sapat na upang pigilan siyang tuluyang sumuko. Ang pagkabigla at kawalan ng pag-asa na nararamdaman ni Isabel ay hindi PA rin nawawala. Ang MGA legal na dokumento tungkol sa kustodya ni Maya at ang pag-freeze sa kanyang MGA assets ay nananatiling nakalatag sa kanyang mesa, isang malupit na paalala ng kanyang kahinaan. Naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang MGA salita tungkol sa paghahanap ng apoy. Ngunit sa kasalukuyan, tila wala na siyang makitang anumang liwanag. Ang kanyang pagtatangka na makipag-ugnayan kay Sophie ay hindi rin naging matagumpay. Marahil ay abala rin si Sophie sa paghahanap ng paraan upang labanan ang MGA legal na hakbang ni Dante. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya muli sa harap ng isang dambuhalang hamon. Sa kabilang banda, si Elena Sarmiento, ang apo ni Don Ricardo, ay lihim na nakamasid sa MGA pangyayari. Ang kanyang nakikitang pagtrato ni Don Ricardo kay Isabel at ang MGA plano para sa San Sebastian Church ay nagdulot ng malalim na pagkadismaya sa kanya. Alam niya ang kasaysayan ng kanilang pamilya, ang tunay na kahulugan ng pagpapanatili ng MGA lumang istruktura na naging pundasyon ng kanilang pangalan. Nagsimula siyang maghinala na ang kanyang lolo ay lumalayo sa tunay na tradisyon ng kanilang pamilya para lamang sa pansariling pakinabang. Nagsimulang maghalongkat si Elena sa MGA lumang papeles ng kanilang pamilya. Sa gitna ng medya lumang litrato at medya dokumento ng negosyo, natagpuan niya ang MGA sulat at medya tala mula sa kanyang lola, ang ina ni Don Ricardo, na siyang unang nagtatag ng reputasyon ng kanilang pamilya sa pagpapanatili ng MGA makasaysayang gusali sa Maynila. Ang kanyang lola ay may malalim na pagmamahal at paggalang sa San Sebastian Church at naglaan siya ng malaking bahagi ng kanyang buhay upang mapangalagaan ito. Ang MGA plano ni Don Ricardo ay tila isang paglapastangan sa alaala at legasiya ng kanyang ina. Narinig din ni Elena ang MGA usapan sa pagitan ni Don Ricardo at ni Dante. Habang nagpapanggap siyang naghahanda para sa isang pagpupulong, narinig niya ang kanilang pagpaplano, ang paggamit ng legal na proseso upang makuha ang kustodya ni Maya, at ang plano na ibenta ang San Sebastian Church. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaisa ni Dante at Don Ricardo sa kanilang masamang balak ay nagpatibay sa kanyang desisyon. Kailangan niyang kumilos. Nagpasya si Elena na kumontak kay Sophie, ang abogado ni Isabel. Alam niyang si Sophie ay isang respetadong tao sa legal na komunidad at kung meron mang makakatulong kay Isabel, ito ay si Sophie. Gamit ang kanyang koneksyon, nahanap niya ang contact information ni Sophie at nagpadala ng isang maikling mensahe. "Miss Garcia, ako si Elena Sarmiento. Mayroon akong mahalagang impormasyon na maaaring makatulong kay Miss Reyes sa kanyang kaso laban kay Dante Sandoval at sa issue ng San Sebastian Church. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado sa lalong madaling panahon?" Hindi nagtagal, nakatanggap si Elena ng tugon mula kay Sophie. Nakilala ni Sophie ang pangalan ng pamilya Sarmiento, ngunit ang kanyang interes ay nahikayat ng posibilidad na makakuha ng bagong ebidensya. Pumayag silang magkita sa isang tahimik na coffee shop sa Intramuros, malayo sa MGA opisina ng pamilya Sarmiento. Sa kanilang pagtatagpo, ipinakita ni Elena ang kanyang buong puso at ang kanyang determinasyon. Ibinahagi niya ang MGA sulat ng kanyang lola, ang MGA tala tungkol sa kanyang pagmamahal sa San Sebastian Church, at ang MGA detalye
tungkol sa MGA tunay na intensyon ni Dante at Don Ricardo. Ipinakita rin niya ang MGA kopya ng MGA internal memos na nakuha niya mula sa opisina ni Don Ricardo na nagpapakita ng plano na ibenta ang simbahan sa isang foreign developer pagkatapos ng anumang legal na proseso. Alam ko na si Miss Reyes ay nahihirapan sa kanyang personal na buhay, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng simpatiya. Ngunit ang MGA plano ni Dante at lolo ko ay hindi lamang makakasira sa kanyang propesyon, kundi pati na rin sa isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ang San Sebastian ay higit PA sa isang gusali. Ito ay isang simbolo ng ating pagkakakilanlan. Tinanggap ni Sophie ang MGA dokumento na may malaking pasasalamat. Ang MGA ebidensyang ito ay napakalaking tulong sa kanilang laban. Alam niya na ito ang magiging sandata nila laban sa MGA plano ni Dante at Don Ricardo, hindi lamang sa usaping San Sebastian, kundi pati na rin sa legal na laban para kay Maya. Salamat, Miss Sarmiento, sabi ni Sophie. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Ang MGA ito ay napakahalaga sa amin. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang iyong katapangan. Hindi kailangan ng pasasalamat, sagot ni Elena. Sapat na sa akin na malaman na mayroon PA ring MGA taong naniniwala sa halaga ng ating nakaraan. Mangyaring ipaalam mo kay Miss Reyes na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, umuwi si Elena na may kasamang bagong determinasyon. Alam niyang malaki ang kanyang kailangang harapin sa kanyang pamilya, ngunit ang ginawa niyang ito ay isang hakbang patungo sa pagpapanumbalik ng tunay na halaga ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, natanggap ni Sophie ang MGA dokumento at agad na tumawag kay Isabel, ngunit bago PA man niya masabi ang tungkol kay Elena, narinig niya ang tinig ni Isabel na tila may kaunting pagbabago sa kanyang paghinga. Sophie, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay mas malinaw ngayon. May kaunting lakas na bumabalik. Hindi ko alam kung paano, ngunit nakaramdam ako ng kaunting pag-asa kanina. Parang may kung sino ang nagsasabi sa akin na hindi PA tapos ang lahat. Nakaramdam ng saya si Sophie. Alam niyang ang MGA salita ni Isabel ay hindi lamang basta-basta. Ito ay ang simula ng pagbangon. Belle, sabi ni Sophie, may balita ako para sa iyo. Maghanda ka. Mayroon na tayong mas matibay na dahilan para lumaban. Ang MGA salita ni Elena Sarmiento. Ang MGA dokumentong kanyang ibinigay kay Sophie at ang walang sawang suporta ni Sophie ay nagbigay kay Isabel ng bagong pag-asa. Ang dating kawalan ng pag-asa ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nag-iisa at walang magawa. Siya ngayon ay isang mandirigma na may MGA sandata ang katotohanan at ang suporta ng MGA taong nagmamalasakit sa kanya. Nakaupo si Isabel sa kanyang mesa, pinag-aaralan ng MGA dokumento, ang MGA sulat ng kanyang lola kay Elena Sarmiento, ang MGA panloob na memo mula sa kumpanya ni Don Ricardo. Ang lahat ay nagbibigay sa kanya ng mas malinaw na larawan ng sitwasyon. Ang kanyang isipan ay hindi na puno ng sakit at pagtataksil, kundi ng pagtutok sa kung paano niya gagamitin ang MGA impormasyong ito para sa kanyang kalamangan. Naramdaman niya ang dating lakas ng kanyang pagkatao na bumabalik. Ang tibay ng isang arkitekto na handang harapin ang anumang hamon. Tinawagan niya si Sophie. Sophie, handa na ako, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Handa na akong harapin si Dante, hindi para makipag-away, kundi para sabihin ang lahat ng kailangan kong sabihin para tapusin na ito. Alam mo, Belle, sagot ni Sophie, ang kanyang tinig ay nagpapakita ng paghanga. Hindi ko akalain na makakayanan mo itong malampasan ng ganito kabilis. Sobrang proud ako sa iyo. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa, Sophie, sagot ni Isabel. Maraming salamat sa lahat. Nagpa siya si Isabel
Napuntahan si Dante sa kanyang opisina, hindi upang makipagtalikuran, kundi upang ipaalam sa kanya ang kanyang bagong posisyon. Alam niyang ito ang magiging huling pag-uusap nila bago ang anumang legal na aksyon. Pagdating niya sa opisina, natagpuan niya si Dante na abala sa isang tawag, tila may pinag-uusapang negosyo. Nang makita niya si Isabel, nagulat ito, ngunit hindi na kasing lala noong dati. Tila nasanay na siya sa kanyang pagdating. "Belle, anong kailangan mo?" Tanong ni Dante, ang kanyang tinig ay walang emosyon. Uminom muna ng malalim si Isabel, pinagsama ang kanyang tapang. "Dante, gusto ko lang sabihin sa iyo na tapos na tayo. Hindi na ako magpapaloko PA sa iyo at para sa lahat ng ginawa mo sa akin at para sa lahat ng plano mo laban sa akin at kay Maya. Ang lahat ng ito ay magkakaroon ng karampatang bunga." Tinitigan siya ni Dante, tila sinusuri ang kanyang bagong determinasyon. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Nalaman ko na ang lahat, Dante," sabi ni Isabel. Ang kanyang MGA mata ay matatag na nakatingin sa kanya. "Ang tungkol kay Clarissa, ang tungkol sa iyong MGA illegal na transaksyon, at ang iyong plano na gamitin ang San Sebastian para sa iyong pansariling interes. Hindi na ako maniniwala sa anumang kasinungalingan mo." Bahagyang natigilan si Dante, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagsisisi. "Kung yan ang paniniwala mo, Belle, at hindi ko na rin hahayaang kunin mo si Maya," patuloy ni Isabel, ang kanyang tinig ay lumakas. "Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko siya." Sa kabila ng kanyang pananalita, mayroon PA ring bahid ng pagnanais na maunawaan ang dating pagmamahal. Ngunit sa puntong ito, kailangan niyang ilagay ang kanyang sarili at si Maya muna. "Hindi ko na hinihiling na mahalin mo PA ako, Dante," sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay bumaba sa isang mas mahinahong tono, ngunit may kasamang matinding damdamin. "Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagagalit. Hindi na. Naway mahanap mo ang kapayapaan sa iyong sariling MGA desisyon. Hindi ko na ito hahayaan na sirain PA ako." Bago siya umalis, tiningnan niya si Dante sa huling pagkakataon. May bahid ng awa sa kanyang MGA mata para sa lalaking minsang minahal niya ng buong puso. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng opisina. Iniwan si Dante na mag-isa sa kanyang malaking opisina. Marahil ay napapaisip sa kanyang MGA ginawa. Pagdating ni Isabel sa kanyang apartment, natagpuan niya si Maya na naglalaro. Napangiti siya. Ang kanyang anak ang tunay niyang lakas. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng kanyang MGA papeles kasama si Sophie sa telepono. Nagpaplano para sa susunod na hakbang, ang pagharap sa korte. "Belle, magaling ang ginawa mo," sabi ni Sophie. "Ang pagharap mo kay Dante nang may ganong katatag ay isang malaking hakbang. Ngayon, kailangan na nating ihanda ang lahat para sa pagdinig tungkol sa kustodya at syempre, ang kaso para sa San Sebastian." "Alam ko," sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. "Nasa tamang landas na tayo. Salamat, Sophie." Nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang pagharap sa katotohanan, kahit gaano kasakit, ay nagbibigay ng kalayaan. Ang pagpapatawad, hindi para kay Dante, kundi para sa kanyang sarili, ay nagbubukas ng bagong daan para sa kanya. Alam niyang mahaba PA ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Nakatayo si Isabel sa labas ng bulwagan ng korte, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Sa tabi niya ay si Sophie, nagbibigay ng huling MJ payo at pag-aalala. Sa kabilang banda, naroon si Elena Sarmiento, ang kanyang hindi inaasahang kakampi na nagpapakita ng suporta sa pamamagitan lamang ng isang matatag na pagtingin. Sa hindi kalayuan, nakikita niya sina Dante at ang kanyang abogado, kasama si Don Ricardo Sarmiento, na may MJ ekspresyon na naghahalo ng pagmamataas at pag-aalala. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan
ang kanyang MJ pananaliksik, ang MJ sulat ng kanyang ina, at ang MJ ebidensya na nakuha ni Elena ay dito na lahat ihaharap. Handa ka na ba, Belle? Tanong ni Sophie. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Tumango si Isabel, bumuntong hininga ng malalim. Oo, Sophie, handa na ako. Habang papasok sila sa bulwagan, naramdaman ni Isabel ang MGA mata ng lahat na nakatuon sa kanya. Hindi na siya ang babaeng mahina at nawawalan ng pag-asa. Siya na ngayon si Isabel Reyes, ang arkitekto na ipinaglalaban ng kanyang pananaw at ang kanyang propesyon. Nagsimula ang pagdinig. Si Sophie ang unang nagpakita ng MGA ebidensya. Inilatag ang MGA plano ng modernisasyon ni Don Ricardo at ang MGA posibleng pinsala nito sa istruktura ng simbahan. Pagkatapos ay dumating ang pagkakataon ni Isabel na magsalita. Tumayo siya sa harap ng hukuman. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw na naglalarawan ng kasaysayan ng San Sebastian Church, ang MGA taon ng pagbabago na nasaksihan nito at ang kahalagahan ng pagpapanatili nito para sa hinaharap na henerasyon. Ang San Sebastian Church ay hindi lamang isang koleksyon ng MGA lumang bato at istruktura, sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Ito ay isang buhay na monumento ng ating nakaraan, isang testamento sa kakayahan ng ating MGA ninuno. Ang pag-iba dito para sa isang modernong gusali ay hindi lamang isang pagkasira ng isang gusali, kundi isang pagwasak sa ating sariling kasaysayan, sa ating pagkakakilanlan. Ipinaliwanag niya ang kanyang restoration proposal na nagpapakita kung paano nito mapapanatili ang integridad ng simbahan habang nagdaragdag ng MGA makabagong elemento na magpapaganda sa karanasan ng MGA bisita at magpapalakas sa turismo. Sumunod na tinawag ang saksi ng panig ni Isabel, si Elena Sarmiento. Sa harap ng kanyang lolo, si Elena ay matatag na nagpatotoo. Ibinahagi niya ang MGA sulat ng kanyang lola, ang MGA tala tungkol sa pagmamahal nito sa simbahan, at ang MGA ebidensya ng panlilinlang ni Dante at Don Ricardo. Ang MGA plano na iprinisinta ng aking lolo at ni Ginoong Sandoval ay hindi lamang tungkol sa pagpapaunlad, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ito ay tungkol sa personal na pakinabang. Napatunayan ko na sila ay nagplano na ibenta ang San Sebastian Church sa isang dayuhang developer pagkatapos na ito ay mademolish, kapalit ng malaking halaga ng pera. Ang MGA transaction na ito ay may kinalaman din sa MGA illegal na gawain na pinaplano nilang itago sa likod ng proyektong ito. Nang tanungin ni Sophie si Dante at Clarissa tungkol sa MGA, sinabi ni Elena, nagulo ang kanilang MGA mukha. Sinubukan nilang depensahan ang kanilang sarili, ngunit ang kanilang MGA pahayag ay nagkakasalungatan. Ang MGA ebidensya na ipinakita ni Elena, kasama ang MGA dokumento na nakuha ni Sophie, ay nagbibigay ng malakas na patunay laban sa kanila. Ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang tawagin si Isabel upang magbigay ng kanyang huling pahayag. Ngunit sa halip na magsalita tungkol sa San Sebastian, hinarap niya si Dante. Dante, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bigat. Alam ko na ang lahat. Ang iyong MGA kasinungalingan, ang iyong MGA panloloko. Hindi ko napapayagan na manakit ka PA ng sinuman, lalo na si Maya. Nagkaroon ng pagkabigla sa mukha ni Dante, ngunit si Clarissa ay nakatingin lamang kay Isabel na may paghamak. Ang iyong plano na gamitin ang San Sebastian ay hindi lamang isang pagkasira ng aking propesyon, kundi isang paglapastangan sa kasaysayan, patuloy ni Isabel. At ang iyong pagtatangka na kunin si Maya, iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Naglabas si Sophie ng isang karagdagang ebidensya, isang audio recording ng pag-uusap ni Dante at Clarissa na nagkukumpisal ng kanilang MGA plano. Nang marinig ito ng lahat, hindi na maitatanggi PA ang katotohanan.
Ang kanilang mukha ay nabahiran ng kapahamakan. Sa pagtatapos ng paglilitis, ang bulwagan ng korte ay puno ng katahimikan. Ang MGA argumento ay naipresenta na. Ang MGA ebidensya ay naipresenta na. Ang hatol ay nakasalalay na lamang sa MGA kamay ng hukom. Si Isabel ay nakatayo. Hawak ang kamay ni Maya habang nakatingin kay Elena na nagbibigay sa kanya ng isang matatag na ngiti. Ang laban ay maaring nanalo o natalo na. Ngunit ang mahalaga ay nailabas niya ang katotohanan. Ang hatol ay ipapahayag sa susunod na araw. Ang paghihintay sa hatol ng korte ay tila walang katapusan para kay Isabel. Makalipas ang isang gabing puno ng pagkabalisa at MGA panalangin, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sophie. Ang tinig ni Sophie sa kabilang linya ay puno ng kagalakan at pagdiriwang. "Bel, nanalo tayo!" Sigaw ni Sophie. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tuwa. "Ang hukom ay nagpasya na pabor sa iyo. Ang San Sebastian Church ay mananatili at ang lahat ng MJ kaso laban sa iyo ni Dante ay ibinasura." Napaluhod si Isabel, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang MGA luha ay bumagsak sa kanyang MGA pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang MGA ito ay luha ng kaluwagan at kaligayahan. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagtataksil ni Dante, ang pagkawala ng kanyang propesyon, ang banta na mawala si Maya. Sa wakas, ay dumating na ang pagbabayad. Ang kanyang panalo sa kaso ng San Sebastian Church ay hindi lamang isang tagumpay para sa konserbasyon ng kultura, kundi isang personal na tagumpay din. Ito ay patunay na ang kanyang MGA pinaniniwalaan ay may halaga at na ang kanyang lakas ay higit PA sa kanyang inaasahan. Samantala, sa kabilang banda, ang MGA kahihinatnan para kina Dante at Don Ricardo ay naging mabigat. Ang pagbubunyag ng kanilang MGA illegal na gawain at panloloko ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang reputasyon. Si Don Ricardo, na napilitang harapin ang katotohanan ng kanyang MGA maling desisyon, ay nagpakita ng tanda ng pagsisisi. Sa isang hindi inaasahang hakbang, nagpunta siya sa opisina ni Isabel upang humingi ng paumanhin. "Miss Reyes," sabi ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng pagtitimbang. "Ako ay humihingi ng paumanhin. Nagkamali ako. Ang aking pagkahumaling sa pera ay nagbulag sa akin sa tunay na halaga ng ating kultura at sa iyong kakayahan. Pinahahalagahan ko ang iyong katapangan at ang iyong dedikasyon sa San Sebastian." Nakatanggap din si Isabel ng isang sulat mula kay Dante. Ito ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang pagkilala sa kanyang kabiguan. Isinasaad nito na babalik siyang mag-focus sa kanyang negosyo sa ibang bansa at bibigyan siya ng ganap na kustodya kay Maya kasama ang malaking halaga ng pera bilang suporta. Ito ay hindi isang pagbabayad, ngunit isang pagkilala sa kanyang pagkatalo. Tiningnan ni Isabel ang MGA dokumento, ngunit ang kanyang puso ay puno na ng kapayapaan. Hindi na siya naghahanap ng anumang kapalit mula sa kanila. Ang kanyang tagumpay ay ang kanyang kalayaan at ang kanyang anak. Ang balita ng kanyang tagumpay ay kumalat ng mabilis. Si Elena Sarmiento, na labis na natuwa sa kinalabasan, ay nagpadala kay Isabel ng isang imbitasyon upang magtulungan sa hinaharap sa iba pang MGA proyekto ng konserbasyon. Ang kanilang relasyon na nagsimula sa isang laban ay nagbunga ng isang matibay na pagkakaibigan at pagtutulungan. Nang makauwi si Isabel sa kanyang apartment, dala ang MGA legal na dokumento na nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Natagpuan niya si Maya na naglalaro sa kanyang kuna. Napangiti siya. Ang kanyang anak ang kanyang tunay na inspirasyon. Sa kanyang paghahanap ng bagong simula, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa labas ng bintana, si Marco Santos, nakatayo roon na may dalang isang malaking bouquet ng MGA bulaklak at ang kanyang karaniwang ngiti.
Naramdaman ni Isabel ang pag-init ng kanyang puso. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, si Marco ang palaging naroon, tahimik na sumusuporta, walang hinihinging kapalit. Ang kanyang presensya ay isang paalala ng tunay na pagmamahal at pagkakaibigan. Lumabas si Isabel at sinalubong si Marco. "Belle," sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. "Narinig ko ang magandang balita. Congratulations!" Nagyakap sila ng mahigpit. "Marco," sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." "Huwag mong isipin yan," sabi ni Marco. "Palagi akong nandito para sa'yo." Sa sandaling iyon, sa ilalim ng sinag ng araw na dahan-dahang lumulubog sa kalangitan, naramdaman ni Isabel na natagpuan na niya ang kanyang sarili muli. Ang kanyang MJ sugat ay nagsisimula ng gumaling at ang hinaharap, kahit na hindi PA lubos na malinaw, ay puno na ng pag-asa. "Belle?" sabi ni Marco. Tinitingnan siya sa MJ mata. "Gusto mo bang lumabas tayo minsan? Tayong tatlo lang, ikaw, si Maya at ako." Napangiti si Isabel. Ang alok ay simple, ngunit ito ay nagdadala ng malaking kahulugan. Ito ay hindi lamang isang pag-aalok ng pagkakaibigan, kundi isang pahiwatig ng isang bagong simula. "Gusto ko yan, Marco," sagot ni Isabel. "Gusto ko yan." Nakatayo sila roon, tatlong tao na magkasama, sa pagharap sa bagong bukang liwayway. Ang panahon ay lumipas na, at ang MGA sugat na dulot ng nakaraan ay unti-unting gumagaling para kay Isabel. Ang San Sebastian Church na kanyang ipinaglaban ay muling nabuhay. Ang kagandahan nito ay muling nasilayan ng lahat. Ang kanyang karera bilang isang heritage conservation architect ay umunlad muli, na may MGA bagong proyekto at pagkilala mula sa kanyang MGA kasamahan. Si Elena Sarmiento ay naging isang mahalagang katuwang at kaibigan na nagtatrabaho sila nang magkasama sa iba pang MGA makasaysayang proyekto sa buong bansa. Ang kanyang personal na buhay ay natagpuan din ang kanyang kapayapaan. Ang MJ legal na laban para kay Maya ay matagumpay na natapos, at si Isabel ay nagkaroon ng ganap na kustodya sa kanyang anak. Si Dante, na naglaho na matapos ang MGA paglilitis, ay tila bahagi na lamang ng isang masakit na alaala. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang relasyon kay Marco Santos. Ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting naging isang mas malalim na pagmamahalan. Si Marco, na palaging nandyan, na may pasensya at pagmamahal, ay naging kanyang sandalan at inspirasyon sa isang maaraw na Sabado ng hapon habang naglalakad sila sa isang parke kasama si Maya. Napagtanto ni Isabel na handa na siyang buksan muli ang kanyang puso. "Marco," sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay banayad ngunit may kasamang determinasyon. "Gusto kong malaman mo na natagpuan ko muli ang aking sarili, at sa paglalakbay na yon, natuklasan ko na mayroon akong espasyo para sa bagong pag-ibig sa aking buhay." Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang MGA mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. "Belle," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. "Matagal ko nang gustong sabihin ito, ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal kita, hindi lang bilang kaibigan, kundi higit PA roon. At mahal ko rin si Maya." Napangiti si Isabel, isang ngiti na puno ng kagalakan at kapayapaan. Ang kanyang nakaraan ay nagdulot sa kanya ng maraming sakit, ngunit ito rin ang nagturo sa kanya ng MGA aral na nagpalakas sa kanya. Ang kanyang paglalakbay mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pagbabalikwas ay nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng katatagan at pag-ibig. Ang kanilang relasyon ay lumago na may paggalang, pag-unawa at pagmamahal. Si Marco ay naging isang ama-amahan para kay Maya at sila ay naging isang masayang pamilya. Si Isabel ay natagpuan ang kanyang sarili na nakabalik sa kanyang dating sigla
Ngunit ngayon ay mas malakas, mas matalino, at mas puno ng pag-asa. Sa isang hapunan kasama sina Elena at Marco, habang pinapanood niya si Maya na masayang naglalaro, naramdaman ni Isabel ang kompletong kapayapaan. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay nagdala sa kanya dito, sa puntong ito ng kanyang buhay, kung saan siya ay buo muli, mahal siya, at mahal niya ang iba. Alam mo, Marco, sabi ni Isabel, habang nakatingin sa papalubog na araw, minsan, ang MG ay pinakamalaking pagsubok sa ating buhay, ang siyang nagtuturo sa atin ng MG ay pinakamahalagang aral. Ang sakit na nararamdaman ko noon ay nagtulak sa akin na hanapin ang aking sariling lakas. At sa paghahanap ko noon, natagpuan ko rin kayo. Ngumiti si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. At natagpuan namin ang pinakamagandang version mo, Belle. Niyakap ni Isabel si Maya. Nararamdaman ang init ng kanyang anak. Ang buhay ay hindi perpekto at ang MJ alaala ng nakaraan ay mananatili. Ngunit ngayon, siya ay may lakas na harapin ang anumang hamon na darating dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagkawasak patungo sa pagiging buo ay isang patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig, pagpapatawad, at ang hindi matitinag na diwa ng tao. Ang kwento ni Isabel Reyes ay nagpapakita na kahit sa gitna ng pinakamalaking pagsubok, ang paghahanap sa sariling lakas, ang pagtanggap sa tulong ng MGA nagmamahal sa atin, at ang pagbubukas ng puso sa bagong pag-asa ay maaaring maghatid sa atin sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pagmamahal, kapayapaan, at pagiging buo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabel at Marco. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat sandali ng kwentong ito. Sa bawat salitang isinulat ko, ramdam ko ang pagmamahal at pag-asa na nais naming maibahagi sa inyo. Naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin ang pagsasabuhay kay Isabel sa kanyang MGA pakikibaka, sa kanyang pagbangon mula sa sakit, at sa kanyang pagtuklas muli ng pag-ibig at pagpapatawad. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon na ang pag-ibig, kahit sa gitna ng pinakamalaking pagsubok, ay palaging may puwang na lumago, na ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ay susi sa paghilom, at na sa bawat pagbagsak, mayroon tayong kakayahang bumangon muli, mas malakas at mas matalino. Ang pag-ibig sa iba't ibang anyo nito, pag-ibig sa sarili, sa pamilya, sa kaibigan, at sa isang bagong pag-ibig, ay siyang tunay na kayamanan na nagbibigay kulay sa ating buhay. Nais kong marinig ang inyong MGA sa loobin. Ano ang MGA bahagi ng kwento na pinaka-nag-iwan ng marka sa inyong puso? Ano ang MGA natutunan ninyo mula kay Isabel? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong MGA mensahe sa comment section sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hanggang sa susunod na MGA Kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.